Tapos na natin gumawa ng Punic na public address na amplifier, old school. Ito, DIY na naman tayo. Bago tayo bumalik sa mga ibang unit na power amplifier. Shoutout muna kay Sir Jess Tony. Yan, Jess Tony Ventura. Okay. Taga Pampanga o Bataan, mga ganito to eh. Pinadala rito sa atin via Lalamove lang. Issue nito, medyo nakalimutan ko na yung combo namin ni Bossing eh. Pero nung testing ko, yung channel to, goods yung tunog niya. Yung channel 1 is basag yung tunog niya. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. And then, respect sa gumawa nito or sa nag-DIY nito. Bali, salute. Pasensya na kung may vlog natin. Hindi talaga may iwasan yan kasi hiningian tayo ng customer natin na i-vlog yung unit nila. At the same time, meron tayong upload, di ba? Kaya salute sa inyo owner and then kung sino man nag-DIY nito. Okay? May nakakabit na to na speaker. Ngayon, isang channel lang muna yung kinabitan natin. Ngayon, on natin to. Disenyo nito ay parang 5 pairs na 1, 2, 3, 4. Parang 5 pairs na AB737 natingin niya. Hindi ako magkakamali Parang ganun eh. Parang AB737 na 5 pairs. Okay, naka normal mode siya. Wala namang clip or protect. Okay, hindi naman. Ngayon, play natin yung laptop natin. Ito, channel 1 ito. May nakasalang na speaker. Yan, basag S-Auto. Basag yung tunog niya. Yung channel 2 ay goods yung tunog. Okay, kasalpak natin yung or lipat natin yung speaker. Ito yung channel 2. Goods yung channel 2, yung channel 1 basag yung tunog niya. Okay, ngayon ito yung poproblemahin natin. Basag yung tunog dito, channel 1 dito. Yung channel 2 is good. Ngayon, tanggalan natin ng input, tanggalan natin ng output, saka magsukat tayo ng biasing niya. Tester natin, naka-range sa may 2.5 DC. Okay, ulitin natin. Tingnan natin kung may biasing siya or wala. Hindi ako sigurado Hindi ako sigurado kung AB737 to. Mamaya i-klaruhin natin kung kawig ng AB737. Mukhang walang bias dito. Dito. Okay. Mukhang walang bias sa kabilang side. Dito. Meron. Mababa lang pala biasing nito. Tapos dito. Baba lang siya Ito sa may kabila, parang hindi pantay yung kanya, bias niya. Ganito ba talaga design nito? O dito mataas Nasa 0.4, magpo 0.4 dito. Hindi ako familiar sa design nito Ayan Tapos dito, parang walang bias dito. Hindi siya parang tabingi ang dating. Pero parang working naman yung tunog niya. Kuwan talaga Tapos dito, sa kabilang side, tingnan natin. Okay. Parehas Yan Dito, wala. Ganon. Focus tayo sa may channel 1. Natin channel 1, tapos troubleshoot natin. Alam ko dapat pantay talaga yung bias niyan Tinanggal muna natin. Tapos ito troubleshoot natin. Sa totoo lang guys, hindi talaga ako familiar sa design nito Parang dating niya is AB737 na 5 pairs, no? Tama ba? May na ako sa design Okay. Pero may siya may mga individual diode. Ngayon, sukatan natin kung may voltahe siya. 50.
dito, ito positive. Positive. Nasa 60 BDC. 25, 50, 55 pala. 55. 55 BDC yung out niya. Sige, troubleshoot ko muna. Negative talaga. Ito lang naman yung amplifier stage niya, oh. Ito kasi nasa relay na to eh. Hindi ko mapatino. Na-check ko naman na itong 1837, 4793, ito, tsaka ito. Goods naman. Tapos itong A92, parang goods naman. Dinala ko na dito sa may bahay. Bali, overtime na ito. Ito guys ha, kapag nagtutroubleshoot ako dito, meron ako extra transformer. Ito, i-core ito. Galing ito sa University Sound na amplifier. Original na i-core. Tapos, kapasitor na gamit ko ito. 50 volts yan. Maliit lang, oh. 50 volts na parang 6.8 yata yun, oh. 3.3 na 3,300 microfarad. Tapos, ito yung diode niya. Ayan, sa mga hindi pa nakakalam, although sa mga taga-subaybay natin, alam na nila yung processor mga gamit natin na meron talaga extra tayo na supply once na nagdo-troubleshoot tayo dito sa may bahay natin. Bahay namin. Okay, ito yung diode niya. AC, tapos kapasitor. Ayan. Tapos, ito dinala ko na rin yung isang board kasi kung sakali kukuhanan ko siya ng ideya. Ngayon, first move or ginawa ko dito ay pinambubunot ko tong transistor dito. Ito. Yan, pinambunot ko ito. Ito. Wala naman ako makitang sira. Pati itong yung fuse dito, hininang ko pa talaga, oh. Masabi ko baka naglulus lang. Yan, hininang natin yan. Tapos, ito nga, binunot ko pa to. Yung A92 na to. A92, pero A92 gamit dito. Kasi ito lang naman yung amplifier stage niya eh. Ito. Sa kabila na to is relay section na ito. Or speaker protect na. Ngayon, wala akong makitang sira. Halos wala akong makitang sira. Tapos kinumpara ko dun sa may kabilang side. Halos parehas lang din naman. Ngayon, pati nga dito, sa may bias transistor nyo, binunot natin to. Ngayon, ang ginawa ko is, lahat ng mga pagitan na yan, yung mga maliliit na pagitan, kinuskus ko ng cutter. Yan, lahat na yan, kinuskus ko yan papunta dito. Kaya may mapapansin ka may mga guhit, oh. Kinuskus natin. Yung tapos dito sa mga pagitan, yung maaring yung magkakadikit ba, pinagkuskus natin. Ayan, oh. Oo. Di ba? Baka sakali lang naman tong akin. Kasi nga, wala naman tayo makitang sira na parts eh. Although dito, oh, sakto lang din ang binunot ko. Papansin nyo, kalawang. Ngayon, ginawa natin, nag-inject tayo ng supply. Kung saan yan? Dito. Yan, direkta tayo dito sa may ilalim. Kasi pag dito tayo maghinang, magkakaroon ng barayan, may rapat tayo magpasok ng socket. Okay, ito side na to, negative. Yan, negative side to, B negative, ground, B positive. Yan. Yung itim na to is negative side ng kapasitor. Tapos yung ground natin, common ground naman eh, kahit dito ka maglagay, baybayin mo lang yung linya ng ground, pwede ka yan maglagay kahit saan. Basta linya siya ng ground. Ngayon, pula is B positive. Okay, dito. Ngayon, ito magiging klabasan. Ultimo bulb, meron ako niyan, no? Diba? May bulb tayo rito kasi pang troubleshoot nga eh. Okay? Nawala lang yung switch kasi kinuha ko, ginamit ko dito sa bahay. Okay, on natin. Hindi ilaw yan kasi mababa lang yung watts eh. Ngayon, wala kang relay na marinig dyan kasi hindi ko siya ininjikan ng supply. Okay, sa biasing lang tayo. Ayusin ko muna pala. Teka lang. Para mas malinaw nyo na makita. Ayan, ipatawag ko siyang ganito. Ngayon, plug ko ulit. Ayan. Ngayon, sa biasing tayo. Sa biasing, eto. Okay, parang meron eh. Baliktad lang yung test probe natin. Ito yung disadvantage ng analog na tester. Kapag sa bias or sa voltahe na DC, magre-reverse ka pa. Okay, dito. Medyo mababa. Tapos dito, baliktad. Baliktad natin ulit.
Ito parang wala na naman siya. Wala na naman, no? Kanina meron na to eh. Ano nangyari? Wala siya. Dito meron. Baka merong mga kinalawang na parts dito. Time check 12:27 ng midnight ating gabi, oh. 0:27 ating gabi yan. Ngayon, ito, nagtatrabaho pa rin tayo. Ginawa natin, try nga natin tong tinry ko nga tong bunutin tong mga kabilang paa ng ng diode. Walang effect. Tapos, ang ginagawa ko, nung tinututukan ko siya ng dito, tinututukan ko siya dito ng tester, base and then emitter, ang baba ng niya, baba ng pakita ko sa inyo ng maayos. Okay, ang baba ng reading. Tapos pag ginagalaw-galaw ko yung mga piyesa dito, okay. Alam nyo kung anong salarin? Maari ito. Pero kapag i-check mo to, buo ito. Ano yung natin? Ayaw siya mag-focus eh. Maliwanag kasi ng ilaw natin. Bang liwanag, kaya teka lang Ayaw mag-focus. O yan. A92. Dito yan, A92. Ito to. Kapag ginagalaw-galaw ko, okay. Pero kargado sa hinang, yung ilalim Hindi mo rin masabi siya na kulang sa hinang. Kasi nga, kargado. Kinargahan ko ng hinang ng todo. Tapos, ginawa ko, inaktol ko siya, tanggalin. Although chinik ko to, buo ito. Nakapagtataka na kapag gumagana siya, nagmamalfunction. Pero kapag i-check mo, buo ito guys. MPS A92 ito. Ngayon, bumunot tayo ng 5401. Merong isa dito, putol. Ayan yung board na yun, board ng 302 na yan. Bulok. Buti may 5401. Kasi ang 5401 and then A92, parehas lang. Yung pin out nyan. Ayan kung makikita nyo, 5401 yan nilagay natin, Ba? 5401 yan, Yung katabi niya is A92. Tapos dito A92 rin to. Kahit sa board naman nakalagay, MPS A92. Pinalit natin 5401. Ngayon, plug in natin. Kaya naka-plug in na yan. Ngayon, tingnan nyo yung bias. Normal, diba? Nasa 0.3 mahigit or 0.3 something. Ngayon, ito naman yung isa. Yung kabilang side niya, normal na siya, di ba? Maaring ito talaga yung salarin, yung malfunction na tinatawag. Although tinest ko siya hanggang sa 10K, wala akong makitang leak. Hindi ko siya nakikitaan ng leak. Na kapag i-check mo, goods talaga siya. Pero pag nakakabit siya, tapos kunting hawak mo lang, pag hinawakan mo lang siyang ganyan, okay na agad. Tataas yung tataas yung biasing. Pero isipin nyo, kung baka isipin nyo na kulang na sa hinang, tingnan nyo naman yung hinang natin, Masasabi mo bang kulang sa hinang yan? Di ba? Kargado sa hinang yan, kinargahan ko pa ng todo. Hindi talaga maiwasan yan, yung malfunction na tinatawag. Kaya minsan, ginagawa natin o ginagawa ng mga technician, pinapalitan lahat. Kasi, mga factory defect na tinatawag. Okay, MPS A92 ito. Ngayon, goods na. Pwede na to. Ngayon, ibabalik ko yung mga diode na yan. Tapos, balit sa heatsink. Bukas na lang siguro ito. Sa shop na lang tong isa naman. Dito na tayo ulit sa may shop. Ito, binalik ko na ito. Nagpuyat ako gabi dito. Inaabot ako ng alas 2. Binalik natin yung heatsink nya. Okay. Ngayon, binalik natin yung supply lang muna. Yung negative, positive. Kasi class AB lang naman ito sa relay, pwede naman natin balik na yung relay. Ano yung supply ng relay nito? Kasi ito sa wire, sa may ilaw, pinutol natin. Kasi hindi siya yung ditanggal. Saan supply ng... Wala pa. Supply, saan yung supply ng... Kailangan, hanapin natin yung supply ng... sa relay. Ito. Layo na.
Hindi naabot ah. Dapat ganito lang siya. Yan. Balik na natin. Supply ng relay yan eh. Kaso yung ilaw, hindi pala natin makikita to. Okay lang, hiya mo na. Yan lang muna. Ngayon, on natin. Wala kayong makitang indicator. Nakabaklas eh. Okay, nag-relay. May soft start pala rin ito. Soft start ang unang nag-relay. Kahapon, tabingi yung bias niya, di ba? Kahit doon sa bahay, hirap ako eh. Yung A92 lang yung pinalitan natin. 5401 nga nilagay ko. Kahit 5401 dito, pwede na to eh. Kasi mababa naman yung supply eh. Okay, yan yung kanyo, bias nyo. Nasa 0.3. Ngayon, reverse natin yung tester. Okay, reverse natin to. Ito naman yung isa. Yung kabilang side niya, kumbaga. Oh, pantay na siya oh. Diba? Pero pinahirapan ako. Minsan kasi may mga nagmamalfunction talaga na parts. Kapag testerin mo siya, okay. Tapos pag gumagana na siya, wala, mapalya. Ngayon, tingin ko okay na to. Tingin ko magiging normal na yung audio nito. Kaya lang naman pangit yung tunog doon kasi tabingi yung bias niya. Ngayon, yung isa, pasadahan naman natin. Sana ba yun? Okay, ito yung isa oh. So, kinalawang oh. Hindi natin to mainang dito. Kailangan baklasin talaga buong board na to. Diba? Kailangan baklasin to kasi hindi naman naka-double sided to eh. Baklasin natin, pambira. Para mas mabilis video natin kasi dami nating gawain. Yan na, pinalitan na natin to. Yan, 22K. Yan na, zoom. Ay, focus ka yan oh. Pinalitan natin. Tapos dito, ininang natin to kasi medyo maluwag yung fuse holder nya. Ay, ininang natin. Kahit na 5401 lagay mo rito, kayang-kaya naman to kasi hindi naman ganun kataas yung voltahe nito eh. Ano naman supply ito, parang 55 lang naman yata ito. Binalik na naman natin yung board natin. Nakabalik na yung supply ah. Ngayon, tingnan natin ah. Sana maging okay na. Soft start, nag-relay sa ay di pa nakakabit yung supply nito. Ngayon, supply ng relay hindi nakakabit. Sa biasing tayo. Kapon nag-NRT rin to dito eh. Gawi, pinaghihinang na naman natin to. Medyo di ko kuhan yung kabisado yung design nito eh. Minsan sukatan mo ng bias, wala. Tapos kapag ginalabit mo yung signal, saka siya magkaroon ng bias. Baka ganito talaga design ito. Pero dito yung isa nakakuha ko na eh. Napatino ko na ito talaga eh, na kahit na walang kwan siya, kahit wala siyang signal, may bias talaga. Ito parang kailangan mo pang kwan, galawin yung signal niya. Ulitin natin. Bakit ganun? Okay, dito meron na yun. Okay, meron na siya oh. Hirap pa naman ng unit na to. Hirap, balik na nga natin. Nasa okay na to. Kaya pinaghihinang natin ulit. Tapos ilan pa kayong pinalitan ko? Yung isang 5401 nga pinalitan ko ulit eh. Itong 1.5K oh. Ba yan? Naglagay na ako ulit ng audio input. Yan, binalik natin lahat ng kable ha. Ito lang yung hindi, yung sa signal niya. Kasi mamaya may problema pa. Magbabaklas ulit tayo. Mamaya talaga, kailangan mapatino muna natin. Walang indicator to. Okay, may input na nakalagay. Tapos, isang speaker muna. Ipat natin to sa may channel 1. Yung kahapon, isang speaker lang yung may speak on ngayon eh. Okay, on natin. Soft start. Okay, gumana yung dalawang relay. Laptop natin gumagana. Channel 1. Kahapon ito, basag yung tunog niya. Iyon oh. Hindi pa naman siya titino. Ngayon eh, alos pinagpuyatan ko to eh. Ito guys ha, inulit ko ha. Pinaltan ko lang yung kwan, yung parang 5401 yata yung pinaltan. Ay po, 5401. Pinaltan ko ng, ay yung A92, 5401 na nilagay ko. Okay naman na, tumino naman na. Tapos pinanginang natin ulit.
Yun, oh. Ang linaw ng tunog niya. Maganda siya pang mid-high ang dating. Ngayon, channel 2. Lagay natin sa channel 2 yung speaker. Okay. Tapos, yun, oh. And then, gumanda yung tunog nito. Kahapon, parang tumutunog din naman siya. Kaso, para sa akin, parang hindi siya ganun kaganda. Dahil siguro sa kinalawang, diba? May kinalawang na parts dito. Yung 22K. Tapos, yun din. Nawawala-wala rin yung bias niya. Goods na. Ngayon, ibabalik ko muna yung indicator. Marami-rami idudugtong natin, oh. Okay? Para makapag-final testing talaga tayo. Na ibalik na natin yung ilaw, yung mga indicator, and dinugtong na natin. Tapos ito, dinugtong na natin, tinali na natin siya. Kulang na lang dito ay tornilyo. Ito, nalagyan ko pa to ng tornilyo, hindi thermal paste. Pero kahit di mo na tornilyo yan, kargahan mo lang thermal paste, tapos dikit mo ng side sink, okay na yan. Ngayon, on natin ulit. Okay, naka normal mode siya. Ngayon, anong channel 2 tayo nakakabit. Okay, channel 2. Okay. Makapiret tayo. Okay. Working. Ayusin natin laptop natin. Tapos, lagay natin sa may channel 2. Ay, channel 1 pala. Channel 1. Okay, balik natin sa channel 1. Iyon, oh. Okay na. Hanggang dito na lang. Makaka-copyright pa tayo dyan. Okay na. Wala na yung basag na tunog dito. Tapos yung kahapon may audio to pero hindi siya ganun kaganda din, eh. Yun lang ginawa natin. Sa totoo lang, guys, kahit ganun mga sira lang, talagang hirap na hirap din ako. Kasi minsan, yung mga disenyo kasi hindi natin ganun kakabisado, tapos magtirada ka na, mangangapa ka rin kahit paano. Okay? And then, ikaw, nanonood ngayon, kung umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, pindutin mo yung all. Ngayon, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.